What's up mga papi? Sa video na to, pag-usapan natin ang first-hand experience ko sa 361 degrees Furious Future 2.0. So kung nagbabalak kang bilhin ng sapatos na to at gusto mo ng totoong review, panoorin mo to hanggang dulo dahil isi-share ko sa inyo ang honest feedback ko. Hindi tayo sponsored, hindi tayo bayad ng 361 degrees. Dito lang tayo sa totoo. Let's do this! Throw your hands up if you with it, drop it. Alrighty, unahin na natin ang durability. Honestly, hindi ito ang go-to shoes ko for my daily runs. Mas madalas ko pa rin gamitin ang X-Step 2K at X-Step 160 ko. Kung bakit, share ko sa inyo yan later. Babalikan natin yan mga paps mamaya. Sa ngayon, may around 190 kilometers na ang natakbo ng sapatos na to. At ito na ang itsura niya. Walang punas-punas yan mga paps. Straight from use. Yung translucent upper niya, hindi masyadong kapitin ng dumi. Pero yung knitted tang at shoelaces, medyo dust magnet siya mga paps. Kung inspeksyonin natin ng malapitan, walang damage, walang weak bond, walang delamination, walang signs of sole separation, walang issues sa glue. So overall, for almost 200 kilometers, intact pa rin siya. Feeling ko kaya pa nito ng mga additional 500 kilometers. Tansya ko lang naman pero mukhang matibay siya talaga mga paps. Sa midsole naman, all clear sa left at right pair. Madumi lang, normal, but wala akong nakikitang major or minor issues. For almost 200 kilometers, wala akong mairereklamo sa part na to. Sa outsole, dito na tayo may konting napansin. May signs na ng abrasion lalo na sa right heel. Medyo heel striker kasi ako pag bumibilis ang pace. Kaya sa lahat ng sapatos ko, ito talaga yung nagiging problema ko. Ito yung unang-unang part na napupudpod. Kahit elevated at may rocker design ng heel nito, napudpod ko pa rin. Walang rubber outsole protection kaya kitang-kita yung abrasion. Sa left pair naman, mas okay. Mas light ang wear at mas hindi gastado yung exposed foam. Now, punta naman tayo sa experience ko habang ginagamit ko to. Una sa lahat, kung malapad ang entrada ng paa mo, I suggest magpas ka sa shoes na to. Mukha lang siyang wide, pero manipis ang arc area ng sapatos na to kahit na mas forgiving ang toe box. Personal experience ko, may discomfort ako sa Achilles tendon at plantar area. Di naman siya sobrang sakit, more on ngawit, lalo na kung mabagal ang pacing natin. So ang tanong, pwede ba to sa LSD at sa slow runs? Ito ang pinaka-importante. Ayaw ng sapatos na to ng LSD. Hindi siya ideal for slow runs. Kung zone 2 ang takbo mo at ang pacing mo is around 7 to 740, wag itong shoes na to ang gamitin mo kasi masasaktan ang paa mo at mapapagod ka agad. Mukhang geometry kasi ng shoes ay hindi talaga design para sa slow or relaxed runs. How about sa speed runs and intervals? Sa speed runs at intervals naman, kailangan mo pa rin mag-effort mga paps. Malambot kasi siya pero kulang sa bounce at energy return. Yun yung feeling ko dito sa sapatos na to. Lalo na kung ikukumpara mo siya sa X-Step 160, sobrang layo. Carbon plated siya, yes, but hindi ganun ka-responsive tong shoes na to. At yung support, hindi rin ganun ka-solid. Kaya ako nasabi kanina na hindi siya talaga ang go-to shoes ko. When it comes to form and fatigue naman, I run around 6 kilometers pataas, 3 to 4 times a week. Kapag gamit ko to, mas conscious ako sa running form ko mga paps. Kasi pag nag-heel strike ako o bumababa yung cadence ko ng below 170 steps per minute, sure ako mapapagod ako agad at mararamdaman ko yung pain sa heel at sa gilid ng paa ko. So final thoughts. Overall, hindi naman siya sobrang samang sapatos. Feeling ko nga tinuturuan kanyang tumakbo ng tama eh. Pero since hindi naman tayo nagko-compete, hindi rin naman tayo naghahabol ng PR, mas gusto ko pa rin yung comfortable shoes. With that said, okay siya for 5 kilometers to 10 kilometer runs. Medyo alanganin ako kung gagamitin natin to sa half marathon or half mary.
Pero who knows, baka masanay din ako sa ride niya in the future. Tulad nung X-Step 2.0 ko dati, inis na inis ako sa tigas nun eh. Pero nung umabot na yung shoes na mga around 600 to 700 kilometers, doon siya sumarap gamitin. So hopefully, ganun din ang mangyari dito habang mas ginagamit ko pa siya. Yun lang mga papi. Till the next Budol. Peace! Thanks for watching!